Hello, mga kaibigan, mga friendship. Okay, alam natin ngayon, nagsisigabangan na naman ang ating mga legislative bodies. Okay, naghihingi ng mga favor kung saan pwede, doon ba sa oo o hindi, alam natin mga yan. Kaya ngayon, kung ako ang tatanungin, ayaw ko talaga ang charter change. Yung revision and amendments of the law or the constitution, ayaw ko talaga yan. Pero, nang dahil nagpupumili talaga sila, madasig talaga sila para, siyempre may mga favor yan. Ganito na lang ang hamon ko. Kung talagang gusto nyong ipagpilit nyo talaga yung amendments and revision or amendments of the law or the constitution, kung gusto nyo talagang ipilit yan, ang hamon ko ay, kaya nyo bang isali ang Article 7 of the Constitution, Section 2? Yon ang gusto kong mabigyan yung pansin. Hindi ko pa babasahin pero alam kong alam nyo na kasi mga magagaling kayo eh. Di ba? Lahat na nang nasusulat diyan sa sa konstitusyon natin. Walang mahina, mabagal magtakbo ang katotohanan. Pero ito, ang hamon ko, kaya niyo bang isali itong sa Executive Department, Section 2. Okay? Article 7, Executive Department, Section 2. Babasahin lang natin parang sa ganun ay hindi mukhang alam mo yun? Yung talagang from the reality talaga. Section 2. No person may be elected president unless he is a natural-born citizen of the Philippines, a registered voter, able to read and write, at least 40 years of age on the day of the election, and a resident of the Philippines for at least 10 years immediately preceding such election. Okay? So, talaga namang napakababa rin talaga ng qualification mga friendship. Di ba? Mga kaibigan. Ikaw friendship, kailan ka ba natutong magbasa at sumulat? Aber? Kung mayroong mga nanood, kung halimbawa may nanood mga elementary, o kaya secondary, tertiary, mag-isip-isip kayo. Kasi ang qualification daw he is at least natural-born citizen of the Philippines. He is a registered voter. He is able to read and write. He is at least 40 years of age. And at least he is residing here in the Philippines for at least 10 consecutive years. Biruin mo mga friendship, napakababa ang qualification. Pero, bago yan. Alam naman natin na ang bansang Pilipinas, okay, the state is looking for, the Philippine state is looking for an investors coming from outside of the Philippines. Alam natin yan. Ang pupunta most probably dito, kung halimbawa ikaw ay Filipino citizen ka na dito, isa kang mayaman dito sa Pilipinas, kung mag-put up ka man ng business mo, sinisiguro mo talaga na ang lahat mong mga personnel, lahat mong mga tauhan ay mapagkatiwalaan at may intellectual capability when it comes to your business. Am I right? So, kung ganon, kung makaka-convince tayo ng mga investors from outside of the Philippines and they are going to put up their business here, of course, maghahanap sila ng mga empleyado na talaga namang trustworthy, talaga namang, alam mo yung, when it comes with maliban doon sa tinatawag nilang placing personality, kailangan talaga na ang attainment, number 1 is yung attainment, educational attainment. Yan ang number 1. Okay? Yung mga businesses na yan that they are about to put up here in the Philippines, ay mga kumpanya lang po yan. Mga kumpanya na pupunta at papasok sa bansang Pilipinas. Bansang Pilipinas. Okay? Sa bansang Pilipinas, ang mamasukang kumpanya, napaka-high standard ang pangangailangang qualification. Kung ikaw naman siguro si Dunya, na may malaking investments, may malaking i-invest, kailangan mo talaga yung, at least, hanapin mo kaagad yung magna cum laude, summa cum laude. Diba? Kailangan doon galing talaga sa mga reputable schools. Talaga namang mabunggang-bungga, di ba? Kailangan talaga na sa pag-interview pa lang, chin up talaga, eye-to-eye contact, talagang maganda, posture, body posture talaga. Di ba? Ang galing-galing. In which, walang problema. And that is very high standard of their qualifications. Di ba? Pero, mamangha ka. Ang tao kamo nga namamahala sa buong Pilipinas,
na pinapasukan ng mga kumpanyang nag-required ng grabing attainments sa mga aplikante. Ang gustong ang qualifications, ang people who are qualified to govern the state of the Philippines are only have this attainment. In fairness ha, mga friendship ha, hindi lang yun. Hindi lang yun. Mayroon pa silang sinasabi. The Constitution does not prescribe any educational, academic, or literacy qualifications except only the ability to read and write. Oh my goodness. And in fact, English is not so necessary. Di ba? Grabe. It is stated here. And Article 7, the Legislative Department, Section 2. Yan. Hindi natin pwedeng i-deny yan. Yan, nandito yan nakasulat. Kaya nga naman, nakakabuang, nakakaloka. Ang taong mamumuno, ha, sa buong bansang Pilipinas, oh my goodness, yun lang ang kailangan natin? Tama ba yan? Kung tutuusin yan, alam mo kung bakit, anong reason nila? Kasi nga daw, for the purpose of, is to accommodate a wider participation of those who loves and embrace to run for or desire to serve the country under the democratic country. Oh my goodness naman mga friendship. Hindi ba pwedeng dahil sa salitang democracy, kailangan may kalayan lahat-lahat ang magsitakbuhan ng ganyan without standardization of, level of understanding? Di ba? Nakakaluka. Kaya nga dapat babaguhin yan. Yun ang hamon ko sa inyo mga legislative bodies. Ha? Attention. Senators and House of the Representatives. Ha? I know you are intelligent enough. Huwag kayong ma-offend sa akin or something like, mag-initan nyo ako, wala kayong makukuha sa akin. Karapatan ko rin yung magsalita dahil hindi ka napunta dyan kung wala din ang kamay ko. Malay mo, ang kamay ko lang pala ang kulang ba hindi kayo mapunta dyan. Karapatan ko na ngayong magsalita. Napansin nyo ba? Ang galing-galing nyo magkalkal sa mga constitution na yan, mga articles na yan. Mga saligang batas na yan. Ngayon gustong baguhin yung iba. Pero yung pinakapangit, yun ang hindi nyo mabago-bago. O ano ngayon? Kakasa kayo. Ibigay ko yung yes ko sa inyo. Ibigay ko ang yes ko sa inyo. Ibigay ko ang yes ko to amend the Constitution. Kasi sumubra na eh. Biruin mo, kung graduate ka ng high school ngayon or K-12, mamatay-matay ka ng ikot-ikot sa buong Metro Maynila, di ka makahanap agad ng trabaho. Kung college level ka, patay ka. Kasi maraming graduate sa college, mahihirapan mag-apply ng trabaho. Kung graduate ka pa ng college, wala pa rin yun. Sa dumadami pa namang graduate taon-taon ng college sa taon-taon, unahin ka, natama ka na nakapasa. Di ba? But you have the capability to understand, to comprehend everything around you. Di ba? Pero pagdating sa mga bagay-bagay na ganyan, napaka-selfish ninyo. It is stated here on the Constitution. And I found out na ganun pala. Okay? Di ba? Those are things that must be changed. These are already written in the Constitution, but it must be changed. Sumubra na. Di na tama yan. Kaya pala di ba? Na-notice ninyo? Na kaya nga bahala na kung paulit-ulitin kung sabihin ha. The government is headed with 3 equal branches of the government ha. Headed by 3 departments. The executive, office of the president and the vice president. And the legislative bodies which are divided into 2 chambers. The Congress divided into the legislative body from the House of Representatives and the Senate. Dalawa yun that is from the Congress. Ang pangatlo is yung judiciary. Ang judiciary nga mamatay-matay ng abogado dyan, ng mga 14 associate justices natin dyan. Mamatay-matay ng trabaho, mga utak yan, mga utak niyan, grabe ang mga utak dyan. Grabe ang mga utak dyan. Ilang taon mag-aral ng abogado.
after 6 years of tenure of the president, you're going to elect another another chief justice na naman. Sa chief justice parang himatay-himatay na. Grabe talaga, kulang-kulang na lang memorize lahat ng mga bagay-bagay. Okay? Those and don'ts kailangan alam din para madipinsan ang mga bagay-bagay. 'Di ba? Grabe ang utak ng mga sa judiciary natin. Okay? Ilang taon pinag-aralan nila 'yan. Talagang inculcated, everything is inculcated into their memory, into their minds. Tapos, yung sa legislative bodies natin, sa ating sa senador natin at saka sa congressman dyan, kung sino-sino natatakbo, ang dami-dami pa. Tapos equal branch daw. Equal branch daw. Sige nga, come to think of it. Sige nga, does it fair? Hindi. Talagang, hindi talaga, that is very unfair. Ngayon, hamon ko sa inyo. I am already 51 years old. Ngayon, nakailang buto na ako, nakailang administrasyon na ako. Pagdating pa naman sa midterm at saka sa presidential, talagang pwedeng hindi ako makaboto. Pero, maybe this is the time talagang mag-regret na talaga ako. Magsisisi na talaga ako. Okay. I think naman alam natin yon. Ang gobyerno, ang bansang Pilipinas, the Philippine state is looking for a best and the brightest individual that can be called as president. Yan ang kailangan natin. Kailangan, he is eventually full of virtuous words that could truly and exactly describe himself as a leader. Resilient siya. Okay? Isa na dito yung may moral standard talaga. Yun ang kailangan natin. May moral standard. Yung dignified, honored, highly respected. Hindi yung basta-basta sinasabi-sabihan na lang ng kung ano-ano dyan sa ibang mga vloggers. Masakit yan. I know. You know, I almost cried. Hindi maganda yung mga sinasabi dyan sa yung iba, masakit. I know naman si President, he's intelligent enough. Sorry. Matalino si Presidente. I'm so sorry. President Marcos is intelligent. Pero, anong bagay na nakapag-pull down sa kanya ngayon is, he is being instigated by the people around him. Talaga namang, sabihin na natin, nasulsulan talaga siya eh. Di ba? He cannot stand firm, he cannot make his own decision. Paano yun, di ba? Hindi pwede yun eh, kasi, hindi pwedeng ganun eh, kasi ganito yun. Ang taas ng vested trust natin doon sa kanya, vested power. Diba? He is not merely a president of the state. Okay? He is not only the president of the state, but he is also the president of the entire government. And he is a commander-in-chief. Ibig sabihin, hawak pa rin niya yung mga generals, lahat ng mga armed forces of the Philippines. Diba? So, what a power he has. That is vested to him. Kaya kailangan naman na sa halip na tutulungan na wag namang hihilain na mapasama yung record ng tao. Because alam nyo, to be honest lang, this would be the right time to clean up everything for those ruined dignity and reputations of the family Marcos. Kasi nga, hindi natin makaila yun. We cannot deny the fact. It is on record. So, maybe yung pagiging president na ngayon ng senior, ng OES, ng junior, would be his time to clean up everything. Na mawala na yung mga gamo-gamong di ba? Mga obstruction sa pagtulog mo. Dapat mawala na 'yon. Okay. Yung mga bagay-bagay kasi na ayaw ko sana yung amendments of the law kasi hindi lakad ng lakad yung natin, yung presidente natin looking for some investors or to gain more investments from outside of the Philippines. Well, in fact, that's true. I stated it already in my another vlog. Kaya lang, you are just wasting money. Kasi gagastos talaga yan eh. For what purpose? Kailangan mong baguhin ang economic provision. So, wala na. So, nagsayang-sayang lang. So, while waiting for the right time,
na kailan ba magkaroon ng amendments of the law of the Constitution regarding the economic provision, then saka na lang mag-alis-alis muna. Kasi nagsayang-sayang lang. Bakit? After number of days visiting there and kung saan-saan, balik sa Pilipinas, makakatuwa sana pakinggan. Kasi billions and billions of investments had brought to the Philippines. But those are only a matter of promise. Those are a number of promise. No, it can be withdrawn and it can be abrogated. Mapawalang visa ang lahat mga bagay-bagay. You know why? Kasi nga maraming problema ang Pilipinas. Oh my goodness, hindi pagbigyan pansin yan. So, total na sabi ko na sa ibang mga sa iba kong mga araw na nakaraan. Okay. So, yun ang hamon ko. Baguhin ang qualifications. And I would like to propose. No, I would like to impart something. Okay? Kung magbago lang tayo ng Article 7, Section 2, which is referring to the qualifications of the candidates who loves and embrace to run for the highest possession of the land, then I would like to suggest that the president, the candidates who will run for the president, as well as the vice president, should at least a law graduate. You have sufficient knowledge about politics. So I include political science. Aside from residing here for 10 consecutive years, please omit. Please omit. At least you know how to read and write. Oh my goodness, what a foolish qualification is that? Dahil lang daw sa salitang democracy. Okay? To accommodate wider participation of those who desire to serve the country. Oh my goodness! Bakit? Di ba pwedeng tawagin din democratic, may democracy tayo? Kailangan ba talagang kahit yung mga medyo walang kaalam at hindi nakapag-aral at hindi pinala nakapag-aral, hirap na hirap? Dahil pagdating sa election, sasabihin agad, mga voters kailangan vote wisely and intelligently. Wisely and intelligently? Ang iba nga hirap na hirap pa nga magtuturuan pa nga pag ano doon. Tapos ang isusulat, yung gusto naman sa nagtutulong. Kung sino tumulong siya, ang anong gusto niya siyang isusulat. Kaya walang alam. Vote wisely and intelligently. Okay. Ayan ba? Ang galing magsasabi, both wisely and intelligently. Alam niyo naman pala na hindi babawal yung mga ganyan. Kaya, ganito yun During election, nagkandugaga na yung iba, pirma ng mga certificate of candidacy. Sige, sulat-sulat ng ganyan-ganyan. And then, pagdating na sa debate, actually, debate is the most important part of your candidacy. Kasi malalaman ng mga tao because a lot of interrogators or yung mga person who will raise more questions regarding the government, regarding the governance, how are you going to govern the state, di ba? May mga hinahangaan ako dyan na mga talaga namang mga napakatalino. And then, that would be the right time for you to shine to show up your platform, to defend your platform, to explain what you're going to do. Di ba? Dapat ganun yun. Pero ang iba, hindi. Kailangan pa talagang Pero if there are some reasons behind, okay lang kung hindi sila masyadong Kasi talaga naman mayroong ding iba kasi na, parang nagsamantala din sa because they are going to criticize or something like, di ba, to put down sa mga candidates. Okay. So, aside from that, ayaw kong marinig yung sinasabi na, mga nuisance candidate, kasalanan ninyo yon. Okay? Pag-apply pa lang pagtingin pa lang sa qualifications ganyan-ganon. Oo. Okay. Pag first question pa lang, the way he answered the question, oh my goodness, alam na natin yon. What kind of capability of, yung mental capability he has. Di ba? Hindi naman tayo sa nagmamagaling, pero di ba, millions of people in the Philippines who have a brighter and brilliant ideas. Di ba? Alam nyo, you are gifted when it comes to knowledge. Pero, ang nangyari, yung kuma dyan, yung halos hindi makapagsalita, di ba? Yung may kunting alam lang nagkuda-kuda na. Tapos, mabuti sana kung pagdating ng tanungan, okay. Wala halos hindi pa makasagot. So, kung tuturuan pa nang nasa gilid-gilid lang, di ba, alam mo yon.
May taga-dictate, ikaw taga-suto. Pag mali-mali pang narinig, mali-mali din sasabihin. Di ba? Alam nyo, nakaka-isa embarrassing moment sa buhay. Di ba? Wag na lang, do not attempt to run for such dahil famous ka. Wag ganyan. Wag gamitin yung ganun. Okay? Eh, hindi natin sila masisisi. Nasa qualification eh. Alam niya magsulat eh. Alam niya magbasa eh. Take note. Biruin mo, ang English language daw as an international language natin, di ba? Hindi na daw necessary. How will you be able to communicate with other people, especially when there is what we call a bilateral talk? Okay? Swerte lang yung si President ngayon kasi he could deliver well. He could speak well. Di ba? Napakaswerte na sana. Kasi magaling talaga siya. But take note, a good and effulgent public speaker is not enough. Because people always need a proof of evidence. Hindi sapat yung magaling ta sa baltaktakan dyan sa, sa television. Di ba? I know you are intelligent enough, Mr. President, but what makes you down today is you are being instigated by the people around you. Hindi mo naman talaga lahat decision yan eh. Kasi kung ikaw lang, mabait ka eh. Pero bakit, kung yun ang expectation namin, that is why we placed you on that throne to govern the state, to recover all of those negatives you have in the past. Pero anong nangyari? Di ba? It becoming worse. Di ba? Nakakalagkad na ang pangalan, sobra-sobra na. Naiiyak talaga ako, di talaga maganda, as in, masakit. Pero I do nothing. Kasi wala eh. Di ba? Nagsusumikap ka for the best, for the welfare of everyone, for the welfare of the state, for the welfare of the people who are living the state. Di ba? Lahat na constituent, mo, pero ang sakit-sakit ang nadarating sa'yo. How will you be able to recover that, with that? Di ba? Yun na lang isipin natin. Kaya, please, I know naman na you are highly intelligent and you know already what to do. Please, keep distance with the people whom you are not supposed to give your trust. Masakit yan, di maganda. Oh, you still have enough time to recover. So, yun lang ang ko sa ano natin ngayon sa sa legislative department natin, sa Congress, both Senate and the House of Representatives. Pag-isip-isipan nyo, you have to change. Or kung talagang matuloy kayo, kung hindi kayo matuloy, that's good. Pero kung matuloy kayo, please don't forget, Article 7, Legislative Department Section 2. Baguhin nyo yan. Kasi magmumukha tayong tanga. Sige nga. Ang elementary marunong nang magbasa at sumulat. Ano yon? Magpasikat lang, mag-artista muna. Pag mag-artista na, sikat na, wala akong pakialam. Ha? Wala akong pakialam kung marunong ba yan o hindi. Hindi ko minamalit ang artista. Okay? Kasi nakapag-aral ng mabuti yung iba dyan eh. But they are such na hindi naman talaga, wala naman talagang good attainment. Dahil sa araw-araw na exposure, they could speak well. Diba? Could convince the people. Pero ibang task niya. Artista nga eh. Actor nga eh, actress nga eh. 'Di ba? Iba yung task niya. Hindi yun kagaya sa sa governance, sa pamamalakad ng bansang Pilipinas. This is serious matter. Kaya as possible naman sana, mag-ano din tayo kasi talaga naman nakaka-offend na rin. Hindi na rin maganda. Ang galing-galing mag-isip-isip ng mga bagay na dapat baguhin sa konstitusyon na hindi naman dapat. Kasi una, Diyos ko po, kung wala lang talagang corruption ha, mayaman ang Pilipinas. Pero kahit gaano pa kadami ang investors dito, yung investments, billions or trillions of investors, investments nandito, wala pa rin yun kung napupunta lang naman si ilan. Di ba? Political will po ang kailangan. Okay. I'm so sorry pero I used to compare sometimes when it comes to governance, I used to compare the previous and the recent administrations. But hindi na kailangan sasabihin. At this juncture, at this point in time, parang naghihingalo. Kaya kung maaari lang sana, think deeply and sana makarecover pa. Hindi pa naman huli ang lahat eh. You know, sa totoo lang, ang dami-daming mga alleged, mga accusations that really need an answer.
You really need, actual and with participation to solve the problem. No, you can't be able to address the problem unless you are also participating within. Hindi masosolve yan. So, thank you so much. Sana, pasensya na kayo, medyo na, emotional ako kanina.